Nako po, eto maganda kong pag-usapan po at reaksyonan po mga kabida po. Eto na. Kumpirmado na po mga kabida, gagamitin daw ng Office of the Ombudsman ito kong mga pahayag po ng 8 mga dating sundalo po mga kabida, mga dating bodyguards po ni dating ako Bicol Party List Representatives Zaldico po. Okay? Itong 8 ay party po ata ito mga kabida sa Brave 18. Alright? Okay? And matindi po dito mga kabida, ang description po ng ombudsman dun ho sa kanilang pahayag po ay una, consistent at pangalawa po, categorical mga kabida. Ang ibig sabihin po, consistent in the sense na wala hong paiba-iba po mga kabida, mula sa umpisa hanggang dun sa dulo po ng kanilang sworn statement po mga kabida po. Okay? Categorical. Ibig sabihin po, possible, specific, mga kabida yung kanilang statements. Alright? Kaya siguro, nakita po ng ombudsman na magandang gamitin po ito, mahalaga po ito. Okay? Para sa prosecution po mga kabida po. Laban ho dito kay dating House Speaker Martin Romualdez po, mga kabida po. Okay? Eto, babasahin ko muna ito hong article ng GMA News, mga kabida. Alright? News update, Ombudsman to use consistent categorical statements of 8 former bodyguards of former Congressman Zaldico versus Congressman Martin Romualdez. But, meron pong meron problema ho dito, mga kabida. According to Assistant Ombudsman Nico Clavano, okay, hindi raw napirmahan pa mga kabida ng 8 mga dating sundalo po at dating bodyguards ni Zaldico yung kanilang affidavits. Alright? Ito, Assistant Ombudsman Nico Clavano laments bodyguards have not signed the affidavits because the council attorney Levi Baligod wanted it reviewed before allowing them to sign. Okay? Normal man talaga yan, Kailangan mo nang i-review muna nila yung affidavit, mga kabida. Baka meron pong mali po doon. Baka meron pong dagdag doon, mga kabida, o may kulang po doon, po. So, normal talaga, na i-review po ng abogado po ng mga dating bodyguards po ni Zaldico, mga kabida, po. Ito lang po yung medyo kakaiba po, mga kabida. Kasi unang-una po, sa panahon po ni Senator Ping Lacson, okay, nung nag-imbestiga po mga kabida ito kung Senate Blue Ribbon Committee, may mungkahi po dati, na ipatawag ito kung dating mga sundalo, mga dating bodyguards ni Zaldico, mga kabida. Pero tila inayawan nata ito, mga kabida, ni Senator Ping. Okay, parang wala ho siyang tiwala dun ho sa mga pahayag po ng mga dating bodyguards po ni Zaldico, mga kabida, kaya hindi ho natuloy. Kaya, ang resulta, wala ho silang link laban ho kay former House Speaker Martin Romualdez po, mga kabida. Kasi, kung tutuusin po, itong mga dating bodyguards po ni Zaldico po, mga kabida, ang siyang meron pong link laban ho kay Romualdez. Kaya wala hong nakita ito hong Blue Ribbon, na link laban ho kay Romualdez, Okay? Pero ginamit po ng ombudsman, mga kabida, ito hong kanilang pahayag. At doon po nakita ng ombudsman, mahalaga ito hong kanilang statements. Okay? May makukuha tayo dito. Okay? Mga kabida, po. Sila mismo yung nagsalita patungkol ho sa delivery po ng maleta, mga kabida. Okay? At kinukumpirma po nila, yung naging statements, okay, ni dating Marine Sergeant Orly Gutesa, na nag-deliver daw siya ng mali-malitang pera po, mga kabida. Doon mismo, sa bahay po ni dating House Speaker Martin Romualdez sa may McKinley Street. Okay? Sa may Taguig, mga kabida po. Okay? Yun lang po yung bukod tanging link, mga kabida, laban ho kay
former House Speaker Martin Romualdez, mga kabida. Kung hindi ako nagkamali, meron pong statement din, itong si Corley Discaya, na pinangalanan din niya itong si Romualdez, Zaldico at iba pang mga kongresista, mga kabida, na nakatanggap daw ng kickback mula sa kanilang mga proyekto, mga kabida. Ewan ko kung pinurso yun ng Senate Blue Ribbon Committee, pero lumabas yung nakabida, yung statement na yon, yung akusasyon na yon, nung umpisa pa ng pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee, po. Kung hindi ako nagkamali, nung panahon po ni Senador Rodante Marcoleta po, bilang chairperson po ng Senate Blue Ribbon, mga kabida, po. Pero parang hindi ata yun pinurso, okay, ng liderato po mga kabida ni Senator Ping Lacson. Okay? Kaya nawala na lang po at biglang lumitaw itong mga dating sundalo po, mga kabida. Alright? So, eto, maganda to, mga kabida. Naniniwala ho ang ombudsman dun ho sa salita po, mga kabida, ng 8 mga dating sundalo, 8 out of 18. Okay? 10 yung pinick up po ng ombudsman, mga kabida, po. Alright? So, kung naniniwala ho sila dito sa pahayag po ng 8 mga dating sundalo, mga kabida, most probably, okay, gagamitin din nila yung pahayag po ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, mga kabida, bilang supporting doon ho sa naging pahayag po, mga kabida, ng ex-soldiers, ex-bodyguard of Zaldico, mga kabida. Diba? Mas maganda po kung meron pong corroboration po, mga kabida, sa kanilang mga statements. Okay? Para mabisa at malakas yung kanilang kaso, against former House Speaker Martin Romualdez po, mga kabida. Pero unfortunately po, mga kabida, nasa preliminary investigation pa lang, ito kong iniimbestigahan po, mga kabida, ng Office of the Ombudsman against former House Speaker Martin Romualdez po, Okay? So, magandang development po ito, mga kabida. Okay? Aside po dito sa 8, okay? Sino-sino pa kaya yung mga witnesses po ng ombudsman, para po ipin down itong si Congressman Romualdez po, mga kabida. Okay? Most probably, meron pa po silang ibang mga testigo dito, Okay? Pero ang nakakalungkot lang po, mga kabida, ang tagal. Ang tagal yung kanilang PI, Okay? Naunahan pa po itong si Romualdez po ni Marcoleta po, mga kabida. Kung tutuusin po, nauna itong si Romualdez, na iniimbestigahan po, mga kabida, kaysa dito ko kay Marcoleta, po. Yung kaso po ni Marcoleta, mga kabida, nakatakda po, na isasampa within this week. Okay? Diyan po sa Sandigan Bayan. Pero dito ko kay Romualdez, hindi ko alam kung anong estado, saan na level na po, mga kabida, Ang nakakatakot lang po dyan, baka naman po, bigla kong mag-anunsyo si Ombudsman Boying, na hindi ho nila isasampa ang kaso kasi mahina, kailangan pa po ng iba pang mga testigo, mga kabida. Di ba? Sus, Ginoo ko. So, titingnan po natin kung gaano po kaseryoso po, mga kabida, ito kung si Ombudsman Boying Rimulya po sa kanyang kampanya laban po sa katiwalian. Kasi lately lang po, sinabi po niya, mga kabida, na wala po siyang pinipili, Okay? Basta nagkakasala po, okay, at naayon doon ho sa mandato po ng Office of the Ombudsman, iimbestigahan talaga nila, mga kabida. Pero iba yung napansin po natin, Hindi po, kabaliktaran po sa kanya sinabi na hindi sila selective. Kasi ang lumabas po selective po sila, Dahil ang kanilang iniimbestigahan na po, mga kabida, yung mga kalaban po ng administrasyon, okay, yung mga senador po, mga kabida, na hindi po panig po sa administrasyon, nasa minority block, mga kabida, po. Okay? So, what do you think? Ano po ang inyong opinion, pananaw dito, mga kabida? Na mismo ang ombudsman nagkumpirma po, mga kabida, na yung pahayag po ng 8 out of 18 ex-soldiers, mga kabida, mga dating bodyguards ni Zaldico, ay consistent at saka categorical po, mga kabida. Okay?
For your comment and for your opinion, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.